Hello guys! Ngayong araw nga ay nandito ako sa tabi ng dagat sa harap ng aming bahay. At mamaya-maya nga ay pupunta naman kami sa aming bukid para maglinis at may mga bagay pa na ibang gagawin. Pagkagising ko nga guys ay habang nagkakape ako ay naglakad-lakad muna ako dito sa playa para magtingin-tingin ng magandang view. Ang mga oras na to ay mga alas 6 ng umaga pa lang ito. Maaga ako nagigising kapag nandito ako sa amin eh. Charot lang guys. At ayan nga guys, nakikita nyo ang karagatan at ang view. Ayan po ay nasa ilog po ako niyan, yung sa may ilog na diretso doon sa may dagat. Medyo mahaba-haba to guys kasi titistingan ko rin kung gaano kaganda ang binigay sa aking camera. Yung nakikita niyong bundok guys, yan ay Mount Kapuas. At ayan nga guys, after namin kumain, nagdiretso na rin kami na biyahe papuntang bukid. Siguro mga 5 to 10 minutes ang biyahe namin. Pero maayos naman yung daanan, hindi nga lang sementado. Ang plano talaga namin guys ay mapaganda at magkaroon kami ng bahay dito sa aming bukid para naman sa future. At syempre, maganda talaga na may bukid ka kasi kung stress ka sa trabaho, pwede kang pumunta dito, magpahangin-hangin, matanggal yung mga stress sa buhay, at malayo sa stress at sa mga taong mapanghusga. Kaya, mas maganda ang umiwas ka na lang sa kanila. At ito nga guys, panoorin nyo na lang, pagtiyagaan nyo na lang, at be patient. Kasi medyo mahaba-haba ito kasi gusto ko nga i-try kung gaano kaganda yung camera. At dyan nga, ay marami kaming pupunta dyan. Yung mga pamangkin ko, mga kapatid ko, at ang magulang namin, at saka yung mga taong papatrabahuin namin. Ito nga guys, ang bukid namin ay hindi siya ganun kalinis kasi wala namang nag-maintain yan. Kaya ngayon, naisip namin na asikasuhin talaga kasi malalaki na yung mga tanim namin doon. At yan yung mga bukid na yan na nadaanan namin. Yan nga ay mga kabukiran din ng mga taga sa amin. May part lang yan, may boundary bawat isa. Tapos itong daan na yan, diretso yan doon sa watershed ng sitio namin. Hindi ko nga maintindihan kasi gustong gusto ko talaga sa bukid, gusto kong makakita ng mga puno, ng mga tanim, ng mga bundok. Gusto ko talaga yun. Parang ang sarap mabuhay sa ganun. Malayo sa problema. Okay lang kahit walang internet, basta may tubig lang, may pagkain na may gamit. Ganong buhay yung masarap. Ganong buhay yung gusto. At ayan nga yung bahay ng namin kapitbahay. Sige na po, panoorin nyo na lang po. Ilang pinano nga nakalaban eh. Sila? Pinano. Nagano? Bertihan no. Tagal sila? Bertihan. At dito na nga guys ang boundary namin. Ay, sumagod. Tapos andyan na yan na yung mga tanim namin na kailangan linisan ang ilalim. Kasi baka matalo niya yung mga tanim namin. Sari-sari ang aming mga tanim dyan. May niyog, may mangga,
kasi pag nalinisan yan, makakahanap na kami ng tamang spot ng entrance. At ayan na nga ay bumababa na kami. Ang kapatid ko at ang mga pamangkin ko. Nauna na sila dito, kami ay sumunod lang. At ayan nga guys, na kung nakikita nyo, dyan kami dumadaan. Na, medyo hindi pa siya malinis. May mga part lang na nalilinisan. Tapos wala pa kaming place na lutuan, kaya dyan pansamantala lang. Ngayon nga guys ay nagpapagawa kami ng munting kubo para naman kapag bumalik kami dito ulit ay pwede nang matulugan at pwede nang tumambay dito. At ayan nga guys, nakikita nyo ang aso na yan, hindi yan sa amin. Doon yan sa kabilang bahay, pumunta lang dito. At yan guys, nakikita nyo, nagkape na ako, hindi pa nga ako nakakapagtrabaho, nagkape na agad. Syempre, coffee is life. Mamaya siya magkain. At habang nag-aantay kami sa mga kasamahan namin, ayan, tambay-tambay muna, pintuhan. Kaya yan. Nga guys, after namin magkape, nandyan na kami sa bahay ng aming tiyo kasi magbibili sana kami ng kamuting kahoy para sa merienda ng mga manigtrabaho namin. At ayan nga guys, ito naman ganda-ganda ng lutuan nila kasi yan nakahang yung kalintador. At ayan naman yung mga pamangkin ko ay gusto nilang mag-explore kasi napakakit nga naman ang bahay nito. Tapos yung view, tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda ang mga tanim. Naabutan nga namin dito ay walang tao ang bahay ni Latia at Tiyo kasi nga ay hindi namin alam kung saan sila, pero alam namin na nandito sila dahil ayan umuusok. At ayan nga guys, yan yung miracle fruit. Ang galing-galing nila kasi nagawa nila yan, ginawang pakainan ng mga aso. Ayan, biniyak nila, kaya tuwang-tuwa din ako. At habang wala sila Tia at Tiyo, itutur ko na lang kayo dito sa kanilang garden ng walang pahintulot nila. Shout out na lang kila Tiyo at Tiyak pag nakita nila ito. Nakakatuwa ang kanilang mga tanim. Ayan guys. Yan ang view nila dito araw-araw. Puro green. Yeah. Pababa dyan. Yan nga guys, yung pamangkin ko ay gusto talagang umakyat doon pero pinagbabawalan namin dahil walang ang tao. At ayan, tingnan nyo lang guys kung yung mga tanim nila Tia, ayan may kalabasa, may alugbati, may ampalaya. Tapos doong part na yun na may mga bakod-bakod, yan ay mga sitaw. Tapos may papaya siya. Saging. Nakakatuwa guys. Ayan nga guys, ay pabalik na kami kasi nga walang ang tao. Bahala na kayo guys, judge me na lang. Pero yan guys, hanggang ulo ko lang yan. Yung mga buho ay nag-curve na. Medyo makipot, tapos yung daan ay medyo may lubak-lubak. Kaya kung may mga mabababa ay kailangan mo lang yumuko. Yan nga guys, kung nakikita nyo, ang ganda talaga ng camera na ito. Kaya thank you talaga. At ayan nga guys, ay pabalik na kami doon sa aming lugar. Grabe, nice kaayo guys, yung mga ganito, oh, may mga ilog-ilog. Tapos, ayan. Talaga. At ayan nga guys, pagbalik namin, chinek ko kaagad yung nilulutuan ay tinanggal ko muna yung kalintador kasi nga padingasan ko ulit para makapagpainit kami ng tubig at maluto ko yung pansit canton na lang kasi wala nga kaming nabiling mga kamuti-kamuti or saging doon sa aming tiyo at tiya.
nahirap ako, hindi niya ako tinulungan.